Hello sa inyo! Ako nga pala, si Chloe Beniz Arban Lagas from UMS 11 1A 1P. Tuturuan ko ngayon about sa operation and function and addition. Tara na! Let's go! At simulan na natin. Operation on function and addition. So, ang ginagamit natin dito ay f plus g or fx plus gx. Simple lang naman ang rule sa operation, function, and addition. Kapag parehas silang positive, ang gagawin natin ay add. Pero, kapag may isa namang negative, ang gagawin natin ay minus. Matik na po iyon. At para mas magkaroon pa tayo ng kaalaman, tara na at simulan natin. Hello po ulit sa inyong lahat. Sisimulan ko na po kayo bigyan ng examples. Pero, preview lang. Sa operation and function and addition, matik na po na fx plus gx ang gagamitin natin. Pero, ang nag-i-indicate na addition ang ating operation and function is meron siyang plus dito. Laging may plus yan. Pag plus ang nakikita nyo, matik, addition, operation and function in addition yan. Bibigyan ko po kayo ng given. Ganito po siya isolve. Example. Ang fx po natin ay 5x plus 3. Ayun po ang ating fx. Ang gx naman po natin ay negative 2x plus negative 4. Ayan po ang ating given sa magkaibang fx plus gx. Lalagyan po natin ang line dito para mas maigian po natin. Ipagko-combine po natin ang fx plus gx para po masolve na po natin siya. Ganito lang po siya i-combine. Ikakopy lang po natin. 5x plus 3 plus, huwag niyo po kakalimutan yung plus. Kasi ayan po yung nag-i-indicate na addition siya. Parenthesis po natin. Negative 2x plus negative 4. Ayan na po yung ating given na pinagsama. Ngayon po, isusolve na po natin siya. Pero po, tingnan po natin ang maigi ang ating given. 5x plus negative 2x plus negative 4. 5x and negative 2x. Ima-minus po natin yan. Bakit? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, na kapag yung isa nating given na i-solve natin or i-add natin ay minus or negative yung kanyang sign, matik po na minus po ang ating gagawin. Ganito po ang mangyayari. 5x minus 2x. 5x minus 2x equals negative 3x. Copy down. Negative 3x na po yan. Sunod naman po natin i-solve ang 3 plus negative 4. So, katulad lang din po ng kanina. Dahil po, negative ang sign ng 4 natin, matik po na minus po ang ating gagawin. Ang mangyayari po is 3 minus negative 4. 3 minus negative 4 ay 1. Copy the sign. Lagi po natin i-copy yung sign na plus po Kapag ganyan po, ang sagot po natin ay negative 1. Ayan na po ang ating final answer. 3x plus negative 1. Para po mas maunawaan pa po natin, bibigyan ko po kayo ng iba po pong example. Pero po, i-rewind lang po natin ang nangyari dito sa ating example number 1.
Sa example number 1 po natin, meron tayong sum na fx plus gx. Fx po natin ay, ang kanya pong function ay 5x plus 3. Ang function naman po ng ating gx ay negative 2 plus negative 4. Nung pinagsama po natin yon, ang kanya pong kinalabasan ay 5x plus 3 plus negative x plus negative 4. Nung ating inuwaan ng maigi, ang kanyang nilabas ay, ang kanyang final answer ay 3x plus negative 1. Ayan po. Next example. Example number 2. Kunyari, sa ating fx, meron tayong given function na x raised to the power of 3 plus negative 3 plus 2. Gx, meron tayong given na negative 2 and 2x and negative 1. Ayan ang ating given. Kagaya kanina, sa example number 1, ang gagawin lang natin ay ipagsasama natin ang fx tsaka gx. Ayun na siya nung pinagsama natin. Ang basa po dyan ay x to the power of 3 plus negative 3 plus 2 plus negative 2x plus 1. Ito na po yung given natin na pinagsama siya. So, ang x raised to the power of 3, hindi po natin siya pwedeng isolve or i-add sa iba po nating given. So, ang mangyayari po, i-down lang po natin yung x raised to the power of 3. Kakopy down lang po natin siya. Gaya po ng sabi ko kanina, na kapag parehas po sila ng sign, example, parehas positive, plus po yun. Pero, pag magkaiba po ng sign, tulad ng positive yung isa, negative yung isa, minus po yun. Dahil po, ang ating next na given ay negative 3 plus negative 2x, ang mangyayari po dyan ay, ano po mangyayari? Add. Negative 3 plus negative 2x equals negative 5x. Next, 2 plus negative 1. Dahil nga po magkaiba sila ng sign, ang mangyayari po ay minus. 2 minus 1 equals 1. 1 po yan. Matik po na 1 yan. Pero, copy the sign ng ating negative 1, magiging negative 1. Ayan na po yung sagot natin. X raised to the power of 3 negative 5x negative 1. Ang basa po dyan ay x raised to the power of 3 minus 5x minus 1. Or pwede rin x raised to the power of 3 negative 5x negative 1. Ayan po ang ating sagot. Next example. Example number 3. Example number 3. Itong example nito guys, medyo tricky to, pero tinuruan kami ni Sir Manolo, so shoutout sa Sir, na ganito lang ang gagawin. Kunyari meron tayong given sa fx na x squared. Sa gx meron tayong given na x raised to the power of 3 minus 3x plus 2. Ayan.
As always, lalagyan natin ulit ng hati para hindi tayo magkalituhan. Gaya ng gagawin natin sa lahat ng given na ginawa natin sa example 1 and 2 is ikakopy lang natin at ipagko-combine yung fx and gx na given. x squared plus x raised to the power of 3 minus 3x plus 2. Pero ganito, kapag parehas silang x squared and x squared and x raised to the power of 3, ang gagawin lang natin, katulad sa example number 2, ibababa lang natin ulit ang x raised to the power of 3. Pero paano kapag parehas silang x? Pag ganyan, ang gagawin lang natin guys ay parehas silang ibababa. Pero ang uunahin natin ay ang mas mataas. Kita nyo naman na mas mataas si raised to the power of 3 kesa kay x squared. So, unahin natin ibaba ang x raised to the power of 3. Sunod, copy the sign, ibababa natin ang x squared. On repeat na lang yan. Dahil mas mataas itong negative 3x natin sa 2, ibababa lang din natin yan. Ganoon na ang kanyang magiging cycle. So, ayan na ang final answer. So, ang final answer natin ay x raised to the power of 3 plus x squared negative 3x plus 2. Ayan ang ating final answer. So, ayun lamang ang ating tatlong example na inihanda ko para sa inyo ngayong araw. At sana naintindihan nyo ng maigi ang aking examples. Next. So, that's all guys. Sana may naintindihan kayo sa aking examples na binigay at sa aking tinuro na about sa operational function in addition. Gusto ko tapusin ang ating video sa quote na obvious is the most dangerous word in mathematics by Eric Temple Bell. Bye-bye!